Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Maraming bagay ang kinatatakutan ng isang tao. Una, bilang isang binata o dalaga pa. Sa ganitong stage ay wala pang masyadong kinatatakutan ng tao. Ang tawag dito, sila ay nasa stage pa ng happy-go-lucky. Ibig sabihin, ini-enjoy lang nila ang kanilang pagiging binata, pagiging dalaga, at hindi pa sila namumroblema sa kaperahan ng kanilang buhay, bagkus sila ay umaasa lamang sa kanilang magulang. Pag sila ay nag-aaral na, sa kolehiyo na, ang ibig ko pong sabihin, ang isa sa kinatatakutan ng mga estudyante ay ang pagpasa sa board exam. Lalo na sa panahon natin, ngayon ay pag ikaw ay nakapag-aral, at hindi ka nakapasa ng board exam, ang turing sa iyo ng lipunan ay parang kang hindi nag-aral sapagkat wala kang titulo, wala kang lisensya. At maging sa Pilipinas at dito sa Amerika, pag wala kang license, certification, ay hindi ka magandang makapagtatrabaho. Makapagtatrabaho rin, subalit malalagay ka lang sa rank and file. Ikatlo, pag nag-asawa na ang isang tao, sino ba ang kanyang kinatatakutan? Una, sino ba yung tamang tao na makakapartner niya o mapapangasawa niya sa kanyang buhay? Sabi nga, ang pag-aasawa ay parang isang sugal. Yan ang sabi nung iba ng hindi mananampalataya, na ikaw ay susugal sapagkat kung hindi tama ang iyong napangasawa, lalo na sa Pilipinas, talagang sugal sapagkat walang divorce. No? Dito sa Amerika, nahahabulan pa, no? Sapagkat dito, pag ikaw ay nag-asawa at medyo nagkamali ka sa pagpili, pwedeng ituwid sapagkat merong divorce law. Pwede mong hiwalayan at makapaghanap ka pa ng tamang kapartner mo sa buhay mo. Ikapat, pag may pamilya ka na, ano ang kinatatakutan mo? Ang kinatatakutan mo ay ang future ng iyong pamilya. Paano mo mapag-aaral ang iyong anak? Paano mo malabibigyan ng bahay? Paano mo mabibigyan ng pagkain, ng damit, yung basic needs ng tao? Yung shelter, food, and educations. Yan talaga dapat mong katakutan sapagkat para hindi ka pumasok ng pabigla-bigla sa pag-aasawa, kailangan ay naka-ready ka na. Ikapat ay pagkatapos mo na sa pamilya, ikaw ay magre-retiro na. Meron ka pa rin katatakutan sapagkat ano na ba ang mangyayari sa iyo pag ikaw ay nagretiro na? Naka-ready ka ba financially? At yung sinasabi na mag-enjoy ka na sa buhay sapagkat retired ka na, magagawa ba yon? Kaya't yun ang mga kinatatakutan ng tao. Kaya sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayon sa araw na ito, ay sabi ng mga awit chapter 27:1, gusto ko pong basahin muli sa atin. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Yan, si Yahweh ang muog ng aking buhay.
Sino pa ba ang aking kasisindangan? May 3 bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo upang ang lahat ng ating kinatatakutan ay mapagtagumpayan natin. Una, isama mo si Yahweh sa plano ng iyong buhay. Napakaganda po na ang kabataan sa pasisimula ng kanyang pagiging tao, kabataan pa lang siya, ay matutunan na niya na sa lahat ng kanyang gagawin sa buhay, sa future, ay siya po ay isama na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya alam niyo po, ang napakaganda sa atin, ang ating mga anak ay isama na natin agad sa church habang maliit pa. Dito sa Amerika ay merong magandang programa ang mga local church dito sa mga bata. Baby pa lang. Meron na silang daycare center sa loob ng church. Meron silang kids church na tinatawag. Merong mga pag-aaral tungkol sa bata at hindi sila kasama sa matatanda. Sapagkat siyempre, seryoso yung pinag-uusapan sa matanda. Ang mga bata ay maingay, mapaglaro. Yan ang kanilang nature. Kaya ang magandang mga iglesia natin ay gumawa ng kids church. Ibukod sila agad. Huwag isama sa katabi ng mga nanay sapagkat sila ay maboboard. Hindi ugali ng bata yung upo ng matagal. Huwag natin pilitin yun. Huwag natin alisin sa mga bata yung pagiging bata. Kaya ang pinakamaganda ay ang mga bata pa lamang ay isanayin na natin sa church hanggang sa sila mag-mature, lumaki, at matutunan nila na sa kanilang buhay ay isama nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ikalawa, lumapit ka sa isang spiritual advisor ng iyong buhay. Para daw maiwasan ang katakutan, kailangan meron kang spiritual advisor. Sino ito? Pwede ito yung best friend na maggagabay sa iyo. Pwede mong hingan. Subalit, pakikinggan mo naman. Baka naman lalapit ka sa best friend mo at hindi mo naman din pakikinggan. Kaya't sabi nga, ipipili ka ng kaibigan. No? Hindi lahat ng best friend ay pwede mong lapitan sapagkat kung masama ang iyong best friend, sabi nga sa isang quotation, tell me who is your friend and I tell you who you are. Sapagkat kailangan kung sino ka, yun yung kajaming mo. Tawag sa salitang kanto, kajaming, katono mo, karoskas, katred, no? Kung sino ka, yun ang hahanapin mo. Huwag yung iba ang kanyang hilig, bisyo, doon ka po magkakaproblema. Humanap ka ng mga best friends. Saan ka makakakita? Sa local church. Sa church. Sa loob ng church. Kaya po napakaganda nung merong mga youth gatherings ang ating iglesia. Halos lahat ng church sa buong mundo ay merong youth gatherings. At ang ating mga anak, mga magulang na nakikinig dito sa atin, ay payagan nyo po ang inyong mga anak na sumali sa youth gatherings hanggang bata pa sila. Isama na nila, i-expose nyo sila sa gawain ng Panginoon ng mga gawain ng mga kabataan. No? Meron silang separate world at sila po ang nakakaintindihan doon. Sa kanilang pagtitipon, mabiro, masaya, maharot, okay lang yun. Subalit ang maganda ay ang mga kaibigan nating ito na na-develop sa gawain ng Panginoon, ito po ang pwedeng maging advisor ng iyong buhay. Ikatlo, open mo ang iyong sarili na lahat ay hindi mo alam. Tanggapin mo sa sarili mo na lahat ay hindi mo alam para ikaw ay hindi matakot. Una, kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay para hindi ka matakot. Matuto kang lumapit. Kaya sabi nga dito sa mga awit 27:1, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang aking sandigan. So, marunong nating alamin sa sarili natin na meron tayong kakampi. Ang Diyos ang ating kakampi. Dito sa mga awit, ang tawag sa Diyos ay Yahweh. Si Yahweh ang ating kakampi. Ikatlo, at bahagi ng ikatlo, ay ang iyong pastor na maaari mong lapitan, hinga ng payo,
upang hindi ka mamali sa pagdedesisyon sa iyong buhay. Kaya kailangan po ang isang mananampalataya ay humanap ng isang church na magpapalago ng kanyang pananampalataya at ang inyong pastor ay lalapitan po ninyo. Hindi lamang po pakikinggan tuwing sermon, paglinggo o Bible study, kundi kakausapin nyo ng personal. Gagawin ninyong spiritual advisor ng inyong buhay. Sapagkat ang mga pastor po ay mga anointed one, pinili ng Diyos. Inanoint sila upang gumabay sa mga member sa flocks. Kasabi nga ng banal na kasulatan, ang mga pastor ay parang pastol ng mga tupa. So pinapastoran niya, sine-shepherding. Lumapit po ang tupa. Kailangan ng tupa ay, sabi nga ng banal na kasulatan, ay nakikilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Kaya ang tupa po ay kailangan ay lalapit sa pastor upang siya ay magabayan nito. Kaya dahil sa ganitong kaparaanan, ay magkakaroon tayo ng saklolo sa panahon ng mga katakutan sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Herd Ministries Podcast Radio. Maaari niyo po kaming kontakin sa herdministries2020@gmail.com upang ipaabot ang inyong mga kahilingan sa pananalangin o maging mga pagpapala na tinanggap mula sa ating Diyos. Ang pagpapala nawa ng Diyos ay palaging sumainyo. Salamat po. Sa bawat sandali ng buhay ko, Manalo ng munting regalo dito sa Herd Ministries Podcast Radio. Ugaliin lamang makinig sa bawat episode o programa at pagkatapos makinig, inyong ibahagi ang link ng ating podcast radio sa inyong mga kaibigan o mga kakilala. Mas marami kayong mababahaginan, mas maraming regalo na tatanggapin kayo. Magmadali! Ipabatid sa amin na kayo ay lumahok dito sa ating munting regalo sa pamagitan ng inyong email sa herdministries2020@gmail.com o mag-text sa 0962-867-6792 o mag-text sa 0962-867-6792. Ang pagpapala naman ng Diyos ay palaging sumainyo. Salamat po.